Magnanakaw po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay inahihalal, ibinoto ng mamayang Pilipino, at ang mamayang Pilipino ang siyang tatanggal nito sa iyo sa pagkapangulo. Shout out sa Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Pangulo, pag walang silbi, ikaw ay hindi dapat manatili. Nirespeto ka namin bilang Pangulo, respetuhin mo ang panawagan ng mayoryang Pilipino na wala kang silbi. Bumaba ka sa pwesto dahil hindi yan nakakagalitin sa ating ekonomiya, lalo na sa mga mamamayan na pinahihirapan mo sanhi ng 5,500 flood control project. Bakit bumabaha ang kamay nilaan? Isang malaking kategorian yan. Ikaw ang chief architect ng ating bansa, pero ina-arkitekto mo sa pagnanakaw. Sabihin mo lang hindi totoo, pero nasa iyo nakatutok ang lahat ng daliri dahil ikaw ang leader at inihalal ng mamamayang tao. Pero anong ginawa mo? Binago mo. Nangako ka sa 20 pesos na bigas, wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong kamay para sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na ang mga naghihirap na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabwat mo. Mga magnanakaw, tinanakawan ng mga mamamayan, inaalipusta, niyuyurakan, tinatapakan, at kauli-ulihan, inaalipin. Anong gusto niyong mangyari, mamamayan? Manatili tayo dito? Imulat ang mga mata! Saan ang kanyang mga pandinig o ang tenga natin? Dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Huwag niyong pagkakain! Palayasin! Mga kababayan, dumadami at tuloy-tuloy po ang mga ano muna, at tayo ay kaya ka muna ma'am at pagpapasalita yung kita mamaya. Mga kababayan, pakinggan po natin si Ka Peter Caramon Moto. May magandang pangitain ang pagkahulog ng magkupuno ay nananulog ang pagbagsak ng gobyerno ni Marcos. Babagsak si Marcos! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Take it away, Ka Peter Caramon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po ako hindi para makasigaw ng Marcos resign. Kasi lahat kayo sumisigaw na, pero hindi naman para sabihin ko sa kanya na Marcos don't resign. Mr. President, nung ako po ay unang inimbitahan sa SMNI para magsalita, ang agenda ko pa ron, umayag ako magsalita upang ilantad ang mga kaputang inahan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at yung National Democratic Front, na sila ang may pasimuno ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Yan po ang unang mga signal na maglulunsad na sila ng armadong pakikibaka at gugulihin nila ang lipunan. Ang napagbintangan doon ay yung tatay mo, si President Ferdinand Marcos Sr. ang tatay mo. Pero alam naman natin, alam namin, ako alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng papapasabog sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami!
Kami po ang nag-itcha ng Granada sa Plaza Miranda noong August 21st, 1971. At makinig ka po, Mr. Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. Makinig ka po. At sinabi ko to, nung una ako magsalita, noong sila ka Eric, noong sila Dr. Loring Badoy, ay pinagmumura ka na, galit sa iyo, ay pinagre-resign ka na. Sinabi ko sa inyo, nagsisimula ka pa lamang. Hinahanap ko pa lang, nagpapahaya ka pa lang ng galit kay Pastor Kibuloy. Na hindi ko maunawa. Hindi ko maintindihan kung bakit aawahin mo si Pastor Kibuloy. Walang nakakakilala sa iyo nung tumakbo ka. Kahit ang ABS-CBN, reminder ha, Mr. President, nobody wanted to give an audience. Ayaw kang pakinggan ng ABS-CBN and Channel 7 ng lahat. It was only Pastor Apollo Kibuloy na gumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit? Sapagkat naniwala sa iyo. Nagkaroon ng debate, panalo ka. Nandun sila, yung ginawa mong National Security Advisor, si Clarita Carlos. si Dr. Clarita Carlos, nandun sila Dr. Badoy, nandun sila Professor si Ross, no? Si Rosaso. Lahat yun, mga kakampi mo, ini-endorse ka. Ha? Nandun sila, ini-endorse ka sila, Chavit Singson. Ha? Lahat sila. At ako, Mr. President, makinig ka, ha? Binoto kita. Nakakaya, pasensya na ko. Pero ibinoto kita, Mr. President. Ibinoto kita sapagkat bakit ko naman iboboto si Leni Robredo? Bakit naman? Bakit ko naman iboboto yung nakikipagsabwatan sa mga komunista? Ibinoto kita, Mr. President, sapagkat naniniwala ako na ipagpapatuloy mo yung programa na ibagsak na tapusin ang tuluyan ang paghahari ng Communist Party of the Philippines at ng Two People's Army. Yan ho dahilan, Mr. President. Ibinoto kita. What's happening now, Mr. President? Lahat, alos lahat. Hindi ko alam kung may kakilala ako ngayon na nagdala sa iyo na hindi mo pa. Lahat ng mga tumulong sa iyo, puro kaaway mo na. Puro kaaway mo na. Isipin mo yung nasa Amerika, yung si Maharlika. Nung panahon ng kampanyan, napanood kayo sa YouTube. Nakikipag-away yun. I think sa San Francisco, sa California, in a press conference. Pinasok niya yung press conference nila Trillanes. Punta ko si Trillanes, ang katabi niya rin yung leader ng CPP-NPA na nagpapakilalang si Archer dyan. Pinasok ni Maharlika, pinaglalaban ka ni Maharlika. Pero si Maharlika, pinagmumura ka ngayon. Galit na galit sa'yo. Si Pastor Kibuloy, ayun, nakakulong ngayon. Kailangan ko pa bang sabihin na mamamatay na sa ICC si President Rodrigo Roa Duterte. Huwag na mangyari. At kaya, Mr. President, makinig ka. Ito ang nangyari, kagabi lang, kahapon lang. Narinig ko, kaharap ko. Galit na sa iyo si Governor Chavit Singson. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bakit? Nakakanto ko ba? Hindi kita maunawaan. Nagkwento sa amin. Eto. Pakihawakan mo. Ito ang libro binigay ni Chavit Singson. Ha? Kunan mo. Mr. President, baka sabihin mo, ni-steal kita. Ito ha. Sana nakikinig, nanonood, at mapapanood dito ni Governor Chavit. Ayan, may pirma niya, may dedication niya. Nakipag-usap ako, may ilang kasama ako kay Governor Chavit na pogi-pogi pa rin. Naka-long sleeves ng sariwa. Nakipag-usap ko sa kanya. Naglabas siya, nagkwento. Mahina po yung signal natin sa Facebook, no? Lipat po kayo sa YouTube, Barak TV. He spent